Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan makikita ngang tuluyan ng naipit ang hangal sa mahirap na sitwasyon dahil sa planong ihinanda ni Liang Yu laban dito. Gayunpaman ay di pere nagpakita ng takot ang hangal na si Liang Xiang gayong may pagbabanta pa niyang nasambit na pagpipire-piresuhin daw niya si Liang Yu at ang lolo nito matapos niyang makabalik sa kanilang clan, sinialis na din ito alintana ang grupo ni Ye Xinghe. At dahil naman sa mabibigat nitong pagbabanta ay agad na naghanda ng pag-atake si Liang Yin upang ipamuka sa hangal na mali siya ng minamaliit na individual. Maging ang ating bida ay agad nang nagbigay ng utos kay White Fang na umatake sa hangal para malaman nito kung saan siya lalagay na agad namang sinunod ng dambuhalang lubo. Sa kabilang banda naman ay agad nang natapos ni Liang Yin sa kanyang paghahanda kaya naman inatake na rin niya ang hangal bilang suporta na din sa atake ng White Fang dito. Subalit bilang isang patriarch ay di basta-basta ang taglay nitong lakas kaya naman madali lamang niyang pinawalang bida ang pag-atake ni Liang Yin sa kanya habang ang White Fang naman ay makikita sa itaas nito na malapit na ring makapaglansad ng malakas na pag-atake, at kitang-kita dito ang taglay nitong bangis na nakakapangilabot. Subalit di pa man lang ito tuluyang nakakalapit ay agad nang nakagawa ng paraan ang hangal para pigilan ito sa kanyang pagrag-asa at dito nga ay makikita na lamang ang pag-atake ni Liang Xiang kay White Fang na makikita namang nakaka-apekto din sa halimaw. Sa kabilang banda naman ay makikita si Liang Yin na napakunot ng noo sa kanyang kinatatayuan habang seryusong nakatingin sa hangal gayong napagtanto niyang di nila basta-basta magagalak ang hangal dahil sa taglay nitong lakas at karanasan sa pakikipagdigma. Nang makita naman ni Liang Yu na tila nagagawa pang makasabay ng kanyang ama sa kanila ay agad siyang nabahala kaya naman malakas niyang sinabi sa kanyang lolo na kailangan daw nilang magsabay sa pag-atake upang subukang yubisin ang flame energy ng hangal at tuluyan itong manghina. Na agad din namang sinang-ayunan ni Liang Yin gayong ito talaga ang kanilang napagplanuhan kaya naman agad na din siyang naghanda upang muling umatake sa hangal bago pa ito makabawi sa kanila. Wala na ngang sinayang pang sandali ang maglolo na ito kaya naman makikita na lamang ang sunod-sunod nilang paglulunsad ng mga flame martial arts patungo sa hangal upang tuluyan na itong mapagod sa pagdepensa at magawa nila ang kanilang misyon. Subalit tila wala namang epekto sa hangal ang kanilang mga pag-atake gayong may pagkaseryuso lamang nitong dinepensahan ang lahat ng flame martial arts mula sa maglolo na tila wala lang sa kanya ang animoy pag-ulan ng apoy sa kanyang kinatatayuan. Maging ang mabilis na pag-atake ng White Fang ay di nakalampas sa depensa ng hangal senialis na talagang napakatibay ng flame barrier nito na inaasahan na sa isang patriarch ng makapangyarihang clan gaya ng Dark Moon family. Ngunit makalipas lamang ng ilang sandali, dahil na din sa patuloy na paglulunsad ng maglolo ng malalakas na flame martial arts ay nakaramdam din ng pagod ang hangal at ang masama pa ay wala siyang makitang pagkakataon upang makapaglansad ng counter-attack sa mga ito kaya naman nagsimula na din siyang pawisan. Nang bigla nitong maisipang ipakita ang isa niyang mga alas na sinabi nito kanina sa lahat, at dahil na din sa wala siyang ibang choice ay ihinanda na rin niya ang malakas niyang teknik upang patigilan ang lahat sa pag-atake at makagawa siya ng counter-attack sa mga ito. Nang makita naman ni Liang Yin ang ihinahandang pag-atake ng hangal ay agad na nanlaki ang mga mata nito gayong kilala niya ang malakas na teknik na ito dahil dati na niya itong nakita kaya naman babanggitan pa sana niya ang pangalan ng teknik upang balaan ang lahat. Subalit di pa man lang siya natatapos sa pagsasalita ay tuluyan na ngang natapos ang hangal sa paghahanda nito na agad din naman nitong pinakawalan gamit ang mga hand seal sa kanyang sarili. At matapos nito ay makikita na lamang ang isang napakalakas na pagsabog ng makapagnaapoy na may ihalin tulad na sa isang maliit na bulkang sumabog ng mabilisan, at ang isinagawa nga nitong teknik ay tinatawag na Blazing Sun Flame Explosion na mas advanced kaysa sa nagawa ng hangal na napatumba dati ni Ye Xinghe. Makikita nga ang nakakakilabot nitong lakas gayong maging ang White Fang na di masukat ang lakas ay nalagay sa agarang pagdepensa dahil sa animoy dilubyong hatid ng teknik ng hangal. Makikita din sa kabilang dako na maging si Yin Yang at si Yuning na kapwa nasa antas na ng 7th Heavenly Layer Realm ay nahihirapang dumpensa sa atake ng hangal na si Liang Xiang senialis na talagang di ito biro. Subalit iba naman ang ating bida gayong matapang lamang niyang tinindigan ang Blazing Sun Explosion ng hangal gayong para sa isang star martial artist na may kakayahang makipagsabayan sa flame martial artist ay baliwala lamang ang ganitong klase ng pag-atake.
Makikita naman sa ibaba si Liang Yin na habang nakadepensa ay napasabi sa kanyang isipan na ganito daw pala talaga gaya ng inaasahan ang lakas ng isang cultivator na may kakayahang makaabot sa 8th Heavenly Layer Realm at nagawa pa nitong matutunan ang advanced level ng Blazing Sun Explosion na ang nakaraang Patriarch pa lamang ang nakagagawa. Alinsabay naman ito ay makikitang napapaisip ng may pagkaseryoso ang hangal gayong napakahirap daw pala talaga na sumabak sa isang labanan ng mag-isa habang napakarami namang expert ang kalaban, at kahit na may kakayahan daw siyang makaligtas ay siguradong magtatamo pa rin siya ng malubhang pinsala. Subalit naisip din ng hangal na kung gagamitin niyang hostage ang ating bida ay makakaligtas siya ng walang pinsala sa katawan basta't ipakita lamang daw niya na talagang desidido siya sa pagpaslang sa ating bida kung sakali mang may gumalaw ng masama, at nang maisip na nga ito ng hangal ay agad din niyang napagdesisyonan itong gawin. Kaya naman agad na siyang naghanda para isakatuparan ang kanyang natitirang pag-asa para makaligtas ng maayos. Ang ihinande nga nitong pag-atake ay mabilis lamang nitong natapos kaya naman habang nagpapakita ng ngiting panghangal ay mabilis din niyang pinakawalan ang kanyang pag-atake sa kabilang dako ng kanyang paligid. Makikita nga ang gigil na hangal na umaatake sa malaking bato na kinatatayuan ni Ye Xinghe at habang nasa proseso ay makikita ang malademonyo nitong mukha na may ngiting tagumpay na waring nakakita ng naliligo sa kapitbahay habang walang saplot. Maya-maya pa isang malakas na pagsabog ang sumambulat matapos nitong atakihin ang ibaba ng malaking bato na kinatatayuan ng ating bida at dahil nga sa nangyari ay agad na nabahala si Yin Yang, at maging si Elder Yin at Uncle Ling gayong di nila inaasahan ang galaw na ito ng hangal. Maging si Liang Yu ay labis na nabahala sa ginawa ng kanyang ama kaya naman agad niyang binalaan ang ating bidang maghanda gayong kilala daw niya ang teknik na ito kung saan nakokontrol ito ng nagcast. Nang marinig naman ito ng ating bida ay agad na nanlaki ang kanyang mata dahil sa bahagyang pagkabigla at agad din niyang inalarma ang kanyang sarili gayong ngayon lamang niya nalaman na may ganito palang teknik ang hangal. Nang makita naman ng hangal na si Liang Xiang ang reaksyon ng ating bida ay muli na naman itong napangiti ng nakaluluko, kung saan animoy nakapulot ito ng kititapon lang na napkan sa daan habang naglalakad. Alinsabay naman ito ay may pagkakalmado lamang na pinakiramdaman ni Ye Xinghe ang kanyang paligid upang hintayin kung saan magmamula ang pinakawalang teknik ng hangal patungo sa kanya, habang mapapansin naman ang nasabing teknik na kasalukuyan ng papasulpot. Isang segundo lamang ang nakalipas at tuluyan nang lumutang mula sa mga bitik ang isinagawang atake ng hangal kay Ye Xinghe at agad din itong tumungo sa ating bida na mabuti na lamang at nakahanda na para dito. At sa kabutihang palad nga ay madali lamang na naiwasan ng ating bida ang malakas na teknik ng hangal na animoy umaapoy na palaso na nagmula pa sa impyerno at masasabi nating di talaga biro ang lakas ng hangal. Subalit dahil bahagya lamang na naiwasan ng ating bida ang teknik ay matagumpay nitong nabawasan ang kanyang buhok na makikita na lamang na lumilipad. Alinsabay naman nito ay makikita ang delikadong teknik ng hangal na gaya ng sinabi ni Liang Yu ay tunay ngang nakokontrol ng nagcast ang ganitong teknik kaya naman matapos di tumama ay agad itong bumalik sa kanilang target. Mula sa ibaba, makalipas ng ilan pang sandali ay tuluyan ng tumama sa kinatatayuan ng ating bida ang malapal-asong apoy ng hangal na si Liang Xiang at dahil sa lakas nito ay agad na sumabog ang lugar kasabay ng makapal na usok. At nang makita ni Xia Yuning at Liang Yu ang pagsabog na ito ay agad nilang inakala na tuluyan ng tinamaan ang ating bida kaya naman napapasigaw na lang silang pareho sa pangalan ni Ye Xinghe dahil sa labis na pag-aalala. Subalit makikita naman sa itaas ang pagtalbog pataas ng kung anong bagay mula sa gitna ng makapal na usok. At ito pala ay ang ating bida na matagumpay ngang nakadepensa sa malapal-asong atake ng hangal sa kanya at agad na gumawa ng distansya upang makagawa siya ng hakbang para sa susunod na pag-atake ng hangal. Sa kabilang banda naman ay napaginhawa si Xia Yuning sa kanyang dibdib matapos niyang makita na nasa maayos pa ring kalagayan ang ating bida matapos ng pagtama ng malakas na teknik ni Liang Xiang. Si Ye Xinghe naman ay agad na may napansin sa makapal na usok habang siya ay nasa himpapawid senialis nga na di pa talaga tuluyang natatapos ang teknik ng hangal at kasalukuyan na naman itong patungo sa kanya. Maya-maya nga lang ay tuluyan ng bumulusok paitaas ang flame teknik ng hangal na si Liang Xiang na siyang may control dito gayong ito ang tamang pagkakataon na siguradong di makakaiwas ang target. At nang makita naman ni Ye Xinghe ang mabilis na pagbulusok ng teknik ay agad na napakunot ang kanyang noo gayong sa kasalukuyan niyang kalagayan ay di na siya makakaiwas pa sa pag-atake.
Kaya naman sa isang mabilis na galaw ay Dal-Ian niyang ilinabas ang kanyang Heavenly Dragon Frost Halberd upang agad na makagawa ng pang-counter-attack o di kaya naman ay makadepensa gayong walang paraan para sa pag-ilag. At sa hiking sandali nga bago pa tuluyang makatama ang malapal-asong atake ng hangal ay agad na itong sinabayan ni Ye Xinghe sa pamamagitan ng pagwas-iwas niya ng kanyang sandata. At dahil sa malakas na nagyayelong wave mula sa sandata ni Ye Xinghe ay agad na nabalot ng makapal na yelo ang paligid ng teknik ng hangal senialis na mas angat at mas malakas ang ginamit na teknik ni Ye Xinghe dito. Sa isang iglap nga lang ay makikita na ang tuluyang pagkawasak ng malakas na teknik ng hangal na si Liang Xiang sa ere senialis na talagang wala itong panama sa malamig na enerhiya mula sa Dragon Frost Halberd ng ating bida. Habang ang ating bida naman ay may pagkaseryoso lamang na nakaabang sa kanyang paligid upang alamin kung ano ang susunod na hakbang ng hangal. Subalit sa isang mabilis na pangyayari ay labis na lamang na nagulat si Ye Xinghe nang bigla niyang maramdaman ang paglitaw ng hangal na si Liang Xiang sa kanyang likuran na di man lang niya inaasahan. Nang makalapit naman ang hangal kay Ye Xinghe ay di na ito nag-aksaya pa ng pagkakataon at agad na din itong umatake habang muli na namang nakangiting nakaluluko at nang makita naman si Ye Xinghe ang mabilis na galaw na ito ay agad niyang nasambit sa kanyang isipan na wala ng paraan pa para makaiwas. At dahil sa kalagayan ng ito ay napagpayahan niyang balutin ng makapal na yelo ang kanyang kamay para dumpensa sa biglaang atake ni Liang Xiang sa kanya. Habang ang hangal naman ay tuwang-tuwa na sa kanyang ginagawa habang isinisigaw ang kamatayan ng ating bida sa pag-aakalang ganun-ganun lamang niya mapapaslang si Ye Xinghe, na may pagkaseryoso lamang na kumingan sa hangal. Walang sandali nga ang lumipas at isang nakakapangilabot na salpukan nga ang naganap sa himpapawid mula sa magkabilang panig at makikita na lamang ang dalawang magkaibang enerhiya na nagbabanggaan. Tumagal pa ng ilan pang mga sandali ang dalawang enerhiyang nagtatagisan mula sa magkabilang panig dahilan upang lalo pang maramdaman ang nakakapangilabot na pressure na nagmamula dito. Dahil na din sa salpukan ng dalawang magkaibang enerhiya na parihong di pangkaraniwan ay napanganga na lamang si Yin Yang habang nakatingala at maging si Liang Yin ay napabulalas na lamang sa kanyang nasasaksihan. Makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan ng tumilapon ang isang ito na binabalutan ng malaapoy na enerhiya senialis na ito ay ang hangal na si Liang Xiang. Subalit gaya ni Liang Xiang ay di rin nakayanan ng ating bida ang impact mula sa salpukan dahilan upang tumilapon din ito sa kabilang dako ng may napakalakas na momentum. At dahil nga sa pagtilapon ng dalawang ito ay nakalikha ng makapal na usok ang kanilang pinagbagsakan senialis na di talaga biro ang lakas ng pagkakatilapon nilang pariho. Una nating nakita si Ye Xinghe kung saan nagtamo ito ng mga pisikal na pinsala sa buo niyang katawan dahil na din sa kanyang malakas na pagkakatilapon sa kabilang direksyon. Subalit makalipas lamang ng ilang sandali ay di lang pala external damage ang natamong ni Ye Xinghe gayong nagtamo din ito ng internal damage sa kanyang katawan dahil sa lakas ng impact na mula sa kanilang mga pinakawalang atake. At nang makita ni Yin Yang ang masamang kalagayan ni Ye Xinghe ay agad siyang nakaramdam ng pag-aalala dito kaya naman nasambit pa niya ang pangalan ni Ye Xinghe upang ipaabot ang kanyang pag-aalala sa ating bida, how sweet. Subalit di naman binigyang pansin ng ating bida ang mga pag-aalala ng kanyang mga kasamahan sa kanya at may pagkaseryoso lamang niyang tiningnan ang pinagbagsakan ng hangal na si Liang Xiang upang alamin ang kalagayan nito. Ipinakita nga sa kabilang dako kung saan tumama ang hangal na gaya ng sa kay Ye Xinghe ay nagkaroon din dito ng makapal na usok senialis na di din biro ang pagbagsak nito. Subalit makalipas lamang ng ilang sandali ay lumabas na din ang hangal sa makapal na usok ng may malubhang pinsalang natamu mula sa kanilang sagupaan, kaya naman makikita ang pagngirit nito habang nakahawak sa isa niyang braso. Gayong dahil sa mala North Pole na lamig o higit pa mula kay Ye Xinghe ay nabalutan ang kamay ng hangal na naging dahilan upang mapinsala ito sa sagupaan senialis na talagang di din biro ang lakas na taglay ng ating bida. Sa isip-isip pa ng hangal na napaka-impossibly daw ng mga nangyari gayong nagawa ni Ye Xingheng makasabay sa kanyang lakas at nabigyan pa siya nito ng malubhang pinsala kahit na kamakailan lamang nung huli silang magkatagpo ay nasa antas pa lamang ito ng 6th Heavenly Layer Realm, kaya papaano daw kaya nagawa ni Ye Xingheng maglabas ng ganang lakas ngayon. Dagdag pa ng hangal habang nakatingin sa sugatan nating bida na lalo daw namang impossibling mangyari na nagawa na ni Ye Xingheng makapag-breakthrough sa 7th Heavenly Layer Realm gayong ilang araw pa lamang ang lumipas nang huli nga niya itong makasagupa sa labanan.
Habang ang hangal naman ay di pa makapaniwala sa kanyang natamo ay makikita naman sa kabilang banda ang paghahanda ng isang flame martial arts ng isa sa kalaban nito. Nawala na ding inaksaya pang sandali at tuluyan na ding nagpakawalan ng pag-atake patungo sa hangal, dahilan upang di na mabigyan pa ng pagkakataon ng hangal na si Liang Xiang na makabawi sa kanyang pinsala. Makikita naman ang hangal na wala pa ring kaalam-alam sa paparating na pag-atake gayong nanggagalaiti pa niyang sinabi sa kanyang isipan na napakahina daw niyang nilalang gayong kahit na nag-practice na siya ng napakatagal ay di pera niya matuloy niyang basta-basta ang isang hamak na bata lamang na kagaya ni Ye Xinghe. Habang yulaga peren ang hangal ay nakita naman itong pagkakataon ni Uncle Ling Jiu upang maglansad ng pag-atake na di na rin niya sinayang pa kaya naman makikita na lamang ang mabilis nitong pag-atake sa hangal. Maging si White Fang ay nagpakita din ng katalinuhan sa laban gayong maging ito ay sinamantala ang pagkakataon para umatake kaya naman mabilis siyang sumugod sa yulaga paring Patriarch. Maya-maya pa nang malapit ng tumama ang mga pag-atake ay tuluyan na din itong naramdaman ng hangal na may pagka-seryoso lamang na inintay ang mga ito na para bang magpapatiwakal na. Habang sinasabi sa kanyang isipan na siya daw ang Great Patriarch ng kanilang Dark Moon family kaya naman di siya papayag na basta-basta na lang masawi sa kamay ng mga cultivator na tinuturing lamang niyang basura. At matapos niyang makapag-isip ay malakas na itong nagpakawala ng isang nakakabulaho na sigaw habang sinasambit na di daw siya papayag na mapuslang lamang ng mga langgam sa kanyang harapan. Kasunod nito, isang napakalakas na pagbagzo ng enerhiya sa wangis ng isang apoy na animoy mula sa impyerno ang umangat patungo sa langit at mula ito sa katawan ng hangal na si Liang Xiang, at dahil nga dito ay nakapagbigay ito ng takot sa lahat. Dahil na din sa di inaasahang lakas mula sa hangal ay tuluyang napawalang bisa ang pag-atake ng tatlo na nanamantala sa kawalang pukos kanina ni Liang Xiang at matagumpay sila nitong napatilapon pabalik sa ni Alice na di biro ang panibagong lakas na ito mula sa hangal. Nang makita naman ni Ye Xinghe ang nangyari ay labis na nanlaki ang kanyang mata gayong di niya inaasahan na meron pa palang ganitong lakas ang nananahan sa katawan ng hangal na si Liang Xiang na nagpawalang bisa din sa tatlong umatake kanina. Mula naman sa malayo ay makikitang tuluyan na din humuhupa ang animoy pagragasan paitaas ng isang apoy mula sa impyerno na nakabuo pa nga ng isang malahaliging enerhiya. Alinsabay naman nito ay makikita sa ibaba ang hangal na pinagmulan ng malakas na enerhiya habang may nakakalukong ngiti sa kanyang mga labi at panibagong kumpiyansa na namuo sa kanyang isipan habang nakatingin ng may pagkaseryoso sa ating bida. Dahil na din sa panibagong kumpiyansa at lakas na naipamalas ng hangal ay nagawa muli nitong makangiti ng may pagkamayabang senialis na talagang muli na namang lumaki ang ulo ng hangal dahil sa nangyari. Agad namang naging seryoso si Uncle Ling Jiu matapos nitong mapawalang bisa ang malakas niyang teknik gayong alam niyang di na talaga birong makalaban ang hangal sa pagkakataong ito. Maya-maya pa ay tuluyan na din naglaho ang nakakapangilabot na enerhiya mula sa katawan ng hangal nang mabilis nito itong i-absorb habang may pagkaseryosong nakatayo sa harap ng kanyang mga kalaban. At dahil dito ay biglang nadubli ang aurang kaya niyang mailabas na agad din namang naramdaman ni Liang Yin na napabulala sa kanyang napagtanto habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Alinsabay naman nito ay ang biglaang paglakad ng hangal na animoy naghahanda upang muling makipagsabayan sa napakadaming kalaban ng mag-isa at kitang-kita ang malakas nitong panibagong taglay mula sa kanyang mga paa. Habang nakatayo naman ng may panibagong kumpiyansa ang hangal at nadubling laki ng ulo lakas ay malakas namang ipinahayag ni Elder Liang Yin na kasalukuyan na daw itong nasa antas ng 8th Heavenly Layer Realm gayong base daw sa kanyang nasaksihan ay nagawa na nitong makapag-breakthrough. May pagkaseryoso pa niyang nasambit sa kanyang isipan habang kinakabahan na di daw siya makapaniwalang magagawa ng hangal niyang anak na makapag-breakthrough sa 8th Heavenly Layer Realm dahil lamang sa mahirap nitong kalagayan at kagustuhang mabuhay. Dagdag pa niya na ngayon daw na nangyari na nga ang di dapat mangyari ay tuluyan ng nabaliktad ang sitwasyon gayong kahit na daw kanina na pantay-pantay silang lahat ng antas ay nagagawa pa nitong makasabay kaya paano na lang ngayon na advance na ito ng isang level sa kanila. Lalo namang lumaki ang kumpiyansa ng hangal matapos niyang maramdaman ang panibago niyang lakas, lalo pa nang makita nito ang mukha ng kanyang ama na si Liang Yin na natatakot na ngayon. At dahil sa labya na kumpiyansa ay bigla na lamang itong humagalpak ng tawa sa kanyang kinatatayuan habang masaya niyang isinisiwalat na sa wakas daw ay nagawa na niyang makapag-breakthrough sa 8th Heavenly Layer Realm. Sa ngayon daw ay kailangan pang matuwa ng bawat isa gayong bibigyan naman daw niya ang mga ito ng may karangalang pagkasawi bilang pabuya sa naitulong ng lahat sa kanya upang umangat ng level.
Nang makita naman ni Xingheng di pa tuluyang polido ang pagiging 8th Heavenly Layer Realm ng hangal ay malakas niyang ipinag-utos sa lahat na samantalahin na daw nila ang pagkakataon upang umatake gayong mawawalan na daw sila ng Tiansa kung sakaling ma-establish na ng maayos ang panibago nitong lakas. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan nga ay sasamantahin na ng panig ni Xinghe ang panandaliang pagkakataong sinabi ng ating bida na agad namang pinangungunahan ng matapang na si White Fang. Sa pagpapatuloy din ay masasaksihan natin ang pamamaraan ng hangal upang labanan ang sabay-sabay na pag-atake sa kanya ng mga kasamahan ni Xinghe. Bukod pa dito ay isa na namang nakakapangilabot na teknik ang ipapamalas ng hangal para lamang tapusin ang grupo ng ating mga bida na magbibigay ng labis na takot kay Elder Liang Yin na nakakakilala sa hatid nitong pinsala. Di din magpapahuli si Xinghe sa pagpapakita ng mga alas gayong mapipilitan na itong magseryoso sa laban. Kaya mga ka-idol hangal kung gusto mong panoorin ang mga kapanapanabik na tagpo ay subscribe mo lang ang ating channel gayong bukas ay meron ulit taloy upload nito. At i-hit mo na rin ang bell icon gayong magbibigay ako ng kunting pera sa sino mang mauuna na mag-comment sa ating video sa kasunod kong upload. Paalam mga kaibigang hangal. Hanggang sa muli.